Hi, so Eder here, and for today's video is tuturuan ko kayo kung paano ang pag-file ng OIC or for engine watchkeeping, or this is basically for engine cadets. My microphone now is my cell phone kasi hindi pa dumating yung Bluetooth microphone natin. So yeah. Okay, so guys, let's go na. First and foremost, ayan, so dapat pumunta kayo sa Google, tapos i-search nyo yan mismo account. So pag click nyo sa mismo account, pag enter nyo dyan, ito yung lalabas, so click sign in. Kung wala naman ito, Marina mismo, click nyo lang to. Pero since meron na to, so click sign in na yan. Then wait na lang kasi loading siya. Okay, so makita nyo dito sa sa homepage nila is email address tsaka password. So, lagyan nyo yung email address na naka-link dun sa mismo account nyo. So, meron sa akin, dito na ata. So, click itong I'm not a robot. Yan, may mga traffic lights pa. Verify. Ayan. So, sa password, kailangan natin ilagay yung password. Hindi ako sa typing. Ayan, so andito na tayo sa homepage ng Marina, mismo account natin. So ito yung itsura niya. Okay, so basically yan, makita nyo profile, start locator, exam schedules, contact us, may select transaction. Dito naman sa base, may profile, medical records, vaccination records, service records, documents, certificates, training, assessment, and application. Okay, so since magte-take tayo ng OIC for engine watchkeeping, so magpa-file tayo. And guys, take note, yung filing pala ng OIC is 1,000 pesos. It's either engine watchkeeping or navigational watchkeeping, 1,000 pesos pa rin still. So let's say na nag-retake ka kasi bagsak ka sa unang take. So yeah, magbabayad ka ulit ng 1,000 piso. And then, same lang din yung transactions or yung process kung paano ka mag-apply. Okay, so for further ado, ayan, so dito tayo sa page, diba? Sa homepage ng mismo account natin. So click natin yung select transactions, itong green, colorblind na tayo. Itong green sa gilid, sa right side, select transactions. And then, itong examination, yan. So, may examination, professional license ID, certification, and legal clearance. So, since magtitake na ng examination or theoretical exam dito sa examination, and then click theoretical exam. And then, click select document type. So, dito is, hanapin mo dito kung ano ka, exam for deck operational level or engine operational level. So, since engine tayo, operational, kasi mag-take tayo for OIC naman, di ba? OIC. So, ito yung engine operational, yung i-click natin. So, engine operational. Pagkatapos yan, scroll lang kayo dito. So, ito yung magiging requirements niya. So, ito yung first time applicant for engine operational level for theoretical examination. So, unang requirements niya is transcript of records or TOR for Bachelor of Science in Engineering or BSMAR graduate. So, basically, yung TOR na ito is graduate ka na. So, may SO number ka na galing sa CHED. So, ilalagay niyan sa mismo account mo din. So, pagkatapos yan is magbibigay na yung school ng TOR for graduate. Next is valid medical certificate in PEME format. A lot of you were asking about this PEME format kasi yung mga medical clinic, yung sinasabit nila is hindi siya in PEME format. So, kailangan is in PEME format siya. And if you don't know what's the format of PEME, I don't think so na makakasubmit ako dito kasi parang hindi siya pwede for the, ma-violate tayo yung sa privacy. So, i-search na lang kung ano yung PEME format sa Google. PEME format for seafarers. Medical certificate in PEME format for seafarers. Yun lang. Next is itong approved seagoing service on ships powered by main propulsion machine of 750 kilowatt. So, sa engine, sa atin sa makinis or makina, kailangan natin is 750 kilowatt na propulsion. So, kahit ilang gross tonnage pa yan, basta yung natin, concern natin is yung kilowatt since sa baba tayo. Whereas sa deck naman or sa taas, kailangan is gross tonnage yung dapat i-comply nila kung ano yung minimum na gross tonnage na required ni Marina para makapag-take ng OIC. Okay, so dito is A and B. So A is that kailangan kadete ka for 12 months or more than 12 months but not less than 12 months or 1 year. So kailangan kadete ka, engine cadet ka for 12 months or more than 12 months basta hindi siya less than sa 12 months or 1 year. So pwede siyang engine cadet, pwedeng engine trainee, pwedeng apprentice engineer or other engine department trainee, nomenclatures for certificate of OIC. So pwedeng engine cadet ka, pwedeng engine trainee, apprentice engineer, kahit basta 12 months. Hindi siya baba ng 12 months. Pwede siyang tataas ng 12 months, let's say 12 months and 5 days, 12 months and 1 month, 12 months and 2 months, or 1 year and 2 months, ganyan, pwede lang. Pwede siya baba sa 12 months. Or B naman is not less than 36 months in the engine department. Ngayon dito, a lot of you were asking kung, sir, ako sa Galley department ako, makapag-take ba ako? So basically ito sa Marina is hindi. Kailangan kung saan ka nga department, dapat dun ka. Example, kapag sa deck ka,
kailangan yung 36 months mo, it's either OS ka or AB. So hindi siya pwedeng mesmat. Ngayon kapag sa baba ka naman, it's either wiper ka or oiler. So hindi siya pwedeng mesmat. So yun lang yung makakapag-take ng OIC. Yung mga sinabi ko or binanggit ko. Okay, so no questions with that. Okay, proceed tayo. So ito Siemens record book, first page, and entries showing relevancy going survey. So a lot of you are asking dito sa about Siemens record book. Sa Siemens record book, yung mga may entries, yun yung i-upload nyo. Yung mga ship stamp, lahat ng entries, lahat yan. Yung signature nyo, yung may mga stamp, yung may mga written, yan. So kailangan yun yung i-upload nyo sa dito. Yung i-upload nyo dito siya. Next is applicant should have valid certificate of proficiency of BT, SCRP, AFF, MEFA. So again, a lot of you are asking, sir, sabi kasi sa amin, sir, pwede daw kaming mag-take ng OIC bago kami kukuha ng trainings. Guys, sakto naman siya, pero dati pa yon. Ngayon, may updated na si Marina na kailangan kumuha muna tayo ng trainings like BT, SCRB, AFF, MEFA para makapag-take ng OIC. So, bale, since umupo na si President Bongbong Marcos, nag-iba na siya yung format ng Marina. Kailangan natin kumuha ng training talaga. Whereas before, kay Duterte, pwedeng OIC muna tapos before mag-training. Yun yung patakaran dati. So, required but do not upload, but no need to upload. This will be verified in Marina. So, basically, yun yung mga requirements. So, balikan natin. Requirements is TOR for graduate, valid PEMES certificate, C service of, let's say, not less than 12 months for engine cadet, engine trainee, apprentice engineer, or other engine department trainee, and not less than 36 months for the engine department. Next is Siemens record book, all entries showing relevancy going service, or yung mga may entries na may stamp, written, kailangan i-upload natin page by page. Also, kailangan may COP na tayo ng ating BT, SCRB, AFF, and MEFA. Next is click natin itong I hereby declare, and then click natin yung proceed. So, dito na. Ayan, yun yung mga sinabi ko kanina. Ito yung TOR. So, kailangan mag-upload kayo dito. So, sa pag-upload guys, click nyo lang yung add attachment. Tapos, upload attachment. Then, hanapin mo dito kung saan mo nilagay yung mismong picture or photo. So, yeah. Ganyan lang. Same lang dito, dyan, dito, yan. I-upload nyo lang dito. Pagkatapos mag-upload nyo, click nyo na itong submit. Ayan. Pag andito na lahat guys, take note. Pag may mga asterisk yan, ganyan na pula, required yan. So, kailangan lagyan mo talaga yan ng tawag dito, entries. Pag ganito, ayan, wala siyang red na asterisk, pwede hindi mo siya lagyan ng ganito. Hindi mo siya lagyan ng file. Pero ito may mga asterisk na kulay pula, kailangan lagyan mo. So, pag nalagyan mo lahat dito, except dito sa last, pwede mo siyang i-click submit. Yan. So, click mo, submit mo na siya. Ngayon, pag nasubmit mo na siya, guys, magiging niyan is, wait ka for, tawag dito, for 3 days siguro, or may magpa-pop up na dyan na branch at saka yung slot. So, by slot din kasi dito sa pagkuha ng OIC natin. So, kailangan pag click mo ng submit dito is may lalagay na branch dyan saan ka kukuha. Sa akin is sa Cebu, pwedeng sa Cebu, pwedeng sa Manila, depende kung ano yung bakante. Pagkatapos na mag-click mo yung branch, may lalabas dyan na slot locator or exam schedules. So yun, magpipili ka. Ay, hindi ka pa papili kasi wala pa. Yung mo lang talaga is yung branch kung saan ka mag-exam. And then, lalabas na yan yung magiging payment which is 1,000 pesos. Pagkatapos ng payment is i-validate pa ng Marina. So pagkatapos ma-validate ng Marina, i-approve ng Marina tapos bibigyan ka niya or i-open niya yung CRP account mo and then dun ka na magre-review. And then take note sa CRP, kailangan mo siyang i-take yung 3 mock exams ni Marina para makakuha ng slot kay Marina. Ano ba yan? Okay. Kuha. So, kailangan natin, once na available na yung CRP account natin, kailangan natin i-take natin yung 3 mock exams ni Marina para makakuha tayo ng slot sa kanya. Yun yung kalakaran kay Marina. So, I hope na klaro. And then guys, if you're asking me kung ano yung review centers, actually, I don't have a review center nung nag-take ako ng theoretical examination. Kumuha ako kay Petro Maximoff. And if you were asking me, anong mas magandang review center, I think I will say Compman or Atlas or Cebu Gems. Kasi yan lang tatlo yung so far alam ko ngayon na yung sa market nila is competitive ng tatlo. Nag-ano sila kung maraming passers dyan sa tatlong yan. And then if wala ka naman budget,
kuha ka kay Pietro Maximoff or kay Technique Reviewer or pwede naman sa CRP. Kaso sa CRP talaga na reviewer is hindi mo makikita yung correct answer. Kasi makita lang yung pass or failed and then hindi makita yung correct answer or kung saan ka nagkamali. Yun yung disadvantage din sa CRP. So I hope I made everything clear, and if you have questions or clarifications, violent reactions, you can message me or you can comment on this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook page, also my Instagram and TikTok. Twitter, wala akong Twitter pala. Instagram and Threads. So I hope I help you ever guys. And then yeah, yun lang and ingat kayo palagi.